Stars! Rico and Sue, go ahead, Rico. Hello, magandang hapon po. Thank you everyone for joining us today. I'm Rico Blanco, and in this movie I play Nico Andrade. And he is actually an artist. At siya yung bali magiging co-producer dito sa project na naisip ni Miss Andy. Ikaw ba ang nag-paint itong mga magagandang paintings dito dahil ikaw ang artist? Meron po kaming art. Meron namin gumawa po, pero Props po namin sa set yan. props po yan sa set, pero nakialam po ako sa, pinakialaman ko po yung iba. Yung iba dyan. Opo, kasi may konting oras at may nakakalat na paint dun sa set. Wow. Hindi po nakapagtiis. Thank you, Rico. And of course, Sue Ramirez! Hello, good afternoon. Thank you for being with us today. Tulungan niyo po kami ipakalat ang magandang balita na may bagong project at napaka-importanting project na lalabas ngayong taon. Ang Project Baby. Ayan, katulad ng sinabi ni Direk, this focuses on conversations na nagpalawak lalo sa mga choices ng mga kababaihan. So it's not only a rom-com. You're not gonna only watch this to have fun, but also to widen your yung pang-unawa natin sa mga choices na pwedeng gawin ng mga kababaihan. At, okay, mamaya na para, but thank you so much for being here today. Hindi, kaya simulan na natin, Sue, ang kwentuhan, no? I'm so proud of Sue because she's been accepting roles and stories na medyo out of the box. What was the last one yung parang flower? Girl. There you go. Diba, nawala si Pucci. Ngayon naman, gusto mag- That was a crazy movie. That was a crazy movie. And this one naman, I'm pretty sure this will spark conversations. It will. Actually, ang dami na nga rin nagtatanong sa akin kung ano bang opinions ko talaga about it. Ayun, magandang maging open yung pag-uusap about it. Okay. Kasi parang hindi talaga lahat open dun sa mga choices na ginagawa ng mga modern women. Okay. So this is the movie, I think. And daming nagko-comment actually on Instagram or online na parang this is something na I want to do. Parang, wow, nasa 30s din ako. Parang ito yung gusto kong buhay. Di ko kailangan siguro ng partner. Pero parang feeling ko buo na ako pag meron akong anak. So yun yung mga usapin dito sa movie. It's very relatable, di ba? Actually, yung pagkakagawa ng character ni Sue Sue, na sa advertising agency siya. You know, some modern women talaga, they're very busy. Nauuna yung career more than the personal or having a family. Tama ako, Sue, no? Or hindi, as in, hindi talaga, wala talaga yung Sa isip plano nila. niya, Oo, yeah. parang they just want to work. And that's okay. Parang, di ba, bukas na yung mundo ngayon at ang dami ng pinagdaanan ng mga kababaihan. Actually, itong movie na to, it's a love letter to all the women who paved the way for women to have open choices now para magawa namin yung mga gusto namin gawin sa katawan namin. Para, yun ba, yung siyensya na nagbigay ng opportunity sa mga babaeng walang kakayanan na magkaroon ng anak. Ngayon, pwede mo nang gawin. And of course, also the talks of yung biological na anak mo, yun lang ba yung anak na matatawag mo? Pwede ka namang titang-ina ka, di ba? Ako, tulad ko, ako isang titang-ina. Ako Kala ko nagmumura ka na. Kala ko, Sue naman. di ba? Ayun, ako, sa mga pamangkin ko, tumatayo rin akong second mom sa kanila. I'm a fur mom. So, ang dami na, yung salitang nanay, marami na siyang kakabit. Actually, hindi lang sa babae, pati yung lalaki din. Pati LGBT, di ba? You know? Ang dami ng pagbabago. Di ba? Direk, how did you prepare for, telling the story of Project Baby? Ano bang mga initial It preparations? took a long time, no? It took like probably more than a year bago na Ay, totoo, last year ba ito? Isagawa. Yeah. Oh, wow! So we were planning this, kinausap namin si Sue last year pa eh. Okay. Oh, So, Direk, nauna ang kwento. Oh yes. Okay. Una kasi may script na talaga. Okay. That's why I called Direk Joey. Sabi ko, Direk, do you have a project that's there somewhere? And then he said, oh, I have this. But gusto ko tong pelikula na to, kaya you better take care of it. Just like your baby. So Okay. kaya parang project, so parang
kailangan maging baby mo. In anything naman talaga, you can be a parent to anything. Kasi whether you're when you nurture something or when you build something, nagiging parent ka nun. You can be a parent of a project, di ba? Or anything. Kaya nga sinabi ni Sul, parang tita mami siya. So I'm also like that. In my family, I'm like that. So it's something that I can really relate to. Although I am not in my 30s, I am almost a senior. So pero somehow, ang lalaki kasi parang wala naman kami talagang parang biological time clock eh. Diba? Ang daddy ko nga, 65 pa, nakakagawa pa ng baby. Diba? So diba? So yun ang lalaki kasi parang wala talagang parang biological time clock. Kasi Na kino-consider. Oo. So, mas mahaba yung ano nila. That's why even guys my age, nakaka-relate pa rin sa mga ganitong klaseng kwento. Okay. For Rico and Sue naman, ano yung mga elements or insights about parenthood that you discovered while making this movie? Siguro, dati, sasabihin mo lang gusto ko magkaanak. Okay. Pero ang daming preparations na kailangan gawin. Ang daling sabihin. Ang daling sabihin, pero pag nandyan na or nangyayari na, dahil hindi ka handa, diba? Sayang naman yung opportunity na mapalaki mo sana na maayos yung bata. Kung ready ka lang sana. So, yun yung may sinabi si Vice Ganda sa Showtime nung kailan na parang kung hindi ka handang magkaroon ng anak or wala kang trabaho or ano, wag na lang. I know it's going to be controversial when you say that because like of course it's always a choice. Pero kasi kawawa talaga yung bata eh. Anong ipapakain mo, anong idadamit mo, saan mo siya ititira, paano mo siya paaaralin, paano mo siya bubuhayin, at paano mo siya gagawin mabuting tao. So kung hindi ka ready doon at hindi handa yung katawan mo, yung utak mo, para doon, magsasuffer ka, magsasuffer din yung anak mo. So yun yung pinakamalaking realization ko siguro. Kasi dati, lagi ko yung sinasabi na, gusto ko maging mom. Pero ang daming preparations, yung realidad na kailangan mo talaga siyang paghandaan. Hindi siya desisyon lang. Pero do you still want to be a mom? I do, definitely. I just want to add something to that, no? Kasi, like, sinasabi nga ni Vice na kung hindi ka handa, huwag ka na lang magka-baby. So, ganun din ang nangyayari dun sa mga accidentally nagkaka-baby. Of course, there's that. Of course, there's that. There are several options that you can do, di ba? Pero, most women, especially in the Philippines, because we live in a Catholic country, or predominantly Catholic country. So, ang nangyayari sa atin, we keep the baby, di ba? At syempre, and other people also, syempre, lumalabas yung instinct ng pagka-nanay, di ba? Na parang, I'll keep this baby. But once the baby's there, they don't know what to do. So sometimes, pinapabayaan. So yung problema na hindi magkaka-baby, nagkakaroon din ng problema yung mga nagkaka-baby. So people are put in situations na mahirap kapangin, tama ba? I-navigate, yes. Lalo na pag napunta ka sa ganung sitwasyon. And also, yung sinabi ni Vice, to add, din yung sinabi din ni Leia sa Longga before. Kung hindi mo rin kayang magkaroon ng anak at kayang yakapin kung anong magiging siya, huwag ka na lang din mag-anak. Diba? Rico, your thoughts please. Happy birthday po. Doon sa nagba-birthday. Thank you. Rico. Actually, hindi ko makita yung start nung yung question mo kasi kung yung dahil sa movie, anong bagong perspective. Hindi ko alam kung kailan nag-start or nag-end. Kasi I'm of that age too. In fact, some might say overdue, diba? But so my thoughts on the matter have been ongoing, diba? And I'm still kind of trying to search for answers regarding that. But I also know that a lot of it also depends on the things around you, the situation you find yourself in, the people you meet. Do you have a partner? Don't you have a partner? Where are you in life? So I think yung
pulot ko dito sa project na to and yun sa discussion today is parang this movie is, yes, it's about having a baby, but it's also to me about the opposing forces all the time of taking control on the one hand and also of letting life happen to you. Sometimes it's just a good thing to take control, sometimes it's a good thing to let life happen to you. Sometimes also there's a thin line where you have to take control then. So I think yun yung take ko dito sa movie nito. And it takes a lot of maturity to say that, Rico. Kaya it shows a lot sa age mo now. Yung answer mo, which is, di ba, it's the experience, it's the maturity. So I hope so. Okay, before I give the microphone sa ating mga kasamahan sa press for their questions, one question lang first.